Good afternoon and good evening po sa lahat ng manonood ng video na to. Okay, ito yung first video na kailangan mong panoorin para i-orient kita regarding sa business natin ng dropshipping at e-commerce kay Shandal. Okay, so gagawa ako ng checklist. Ito po yung kailangan mong sunod-sunod na matutunan mo or aralin mo. Well, kung alam mo na yung iba, mas maganda. Kung meron ka ng background or may mga beginning knowledge ka na sa mga topic na to, mas maganda. Madali nating mailo-launch yung business. Pero kung medyo hindi ka po sanay, don't worry, ito po yung magiging guide mo. So ilagay ko dito, guide, checklist guide pala. Checklist guide para sa e-commerce natin, e-com checklist guide. Okay. Number 1 na kailangan mong aralin is kailangang meron ka pong background or basic knowledge sa mga sumusunod. Okay. Kailangan po, sabihin ko Okay, so lakihan natin. Sorry. Basic knowledge sa photo editing, and then video editing. So, kailangan meron ka pong basic nito. Kasi gagamitin mo po ito kasi ang business natin more on online. So, 99% ng business natin gagawin natin online. Sa Facebook, sa TikTok, sa IG, basta online. So, dapat marunong kang mag-edit ng photo at saka video. Ang i-recommend ko pong application or online na gagamitin mo, online site na gagamitin mo sa photo editing, yung Canva. Kay canva.com. Kay sa video editing, I think pwede rin po sa Canva. Yan, pwede rin po dyan sa Canva, pero I suggest yung CapCut. CapCut.com. Yan, free po yan. Meron pang isa na integrated na kay CapCut, pero hindi ko na muna ituturo. Later ko na lang siya ituturo. Ito yung importante. Kaysa basic knowledge mo paano mag-edit, paano maggawa ng layout, maglagay ng mga picture, mag-resize ng picture, and at the same time, paano ka mag-edit ng basic video, size na video na pang-reels, pang-TikTok, or pang-newsfeed, or pang-IG. Iba-iba po kasi ng size yan. Okay, so kung hindi mo pa alam yan, ang una mo munang gawin after mo maging VIP, is umattend ka ng training at least siguro mga 2 or 3 times ng training hanggang sa matutunan mo itong basic na skills sa pag-i-edit ng photo and video. Kasi pagka nag-jump ka po agad sa ibang bagay or sa ibang aralin or ibang topic, tapos hindi ka maalam or wala ka pang skill sa photo and video editing, mahirapan po tayo, babalik ka uli sa umpisa. So, wag tayo magsayang ng oras, wag mo sayangin yung oras mo. Okay, mag-start ka po muna, sundin mo itong checklist na to. Number 2 is CapCut.com. Number 2 po is ang isusunod mo kapag marunong ka na mag-edit ng video at saka mag-photo editing is isunod mo po yung tawag dito, basic kahit basic lang, basic advertising. Okay? Sa basic advertising, pwede mo pong gamitin, it's either yung Facebook ads or yung TikTok ads. Kung ano gusto mo. Okay, pero since marami naman po dito, maybe ikaw na nanonood na yon, na VIP na na-invite ko is nag-Facebook ko ngayon. So, pinakamalaki kasi ang focus natin and concentration natin sa Facebook ads. So, ito po yung isunod mo, basic Facebook advertising. Sa Facebook advertising, ituturo dyan sa basic kung paano mag-boosting, paano mag-target ng tama ng audience. Pero hindi ka kasi makakapag-Facebook ads saka makakapag-TikTok ads kung wala kang i-advertise, kung wala kang ipopost, kung wala kang ipapakita na video or photo. So, importante talaga yung number 1. Okay? Sa basic advertising, pag sa Facebook po ang inuna natin, ito po, lagyan pa lang ng subtopic para hindi ka maligaw. Ito yung sunod-sunod guys, so wag ka mag-jump ha. Kasi pag nag-jump ka dito, magiging magiging miserable ang buhay mo at buhay ko. Ayaw ka mag-jump ha. Okay. So, unahin mo po sa Facebook yung page creation.
page setup. Sorry. Facebook page setup. Yan. So, kasama na po dyan yung tamang pagdidesign ng page, tamang pagkakategorize ng page, basta yung pagdadamit ng page mo. Kasi, yung page mo po ang lalabas na parang online store mo yan eh. Parang online store mo po itong page mo sa Facebook. Kung gagamit ka ng TikTok, ang magiging online store mo doon yung TikTok shop na libre. Kung Lazada and Shopee, yung store nila, yung shop nila na access ang magagamit mo. Pero hindi ko muna i-recommenda ngayon yon kasi free advertising po yun. Walang advertising yan basically, although pwede ka tingin mag-ads doon. Pero hindi lahat ng products kasi natin ina-allow na ibenta sa TikTok, Lazada. So, mas maganda na later na lang natin itapik yun. Okay? Wala siyang masyadong gasto sa advertising pero bagsaan kasi ng presyo pag ganun. Okay, so focus ka muna sa advertising. Now, kung ayaw mo mag-advertise, kung mag-budget ng ads, hindi ayaw mo mag-aral ng Facebook ads, edi magmano-mano ka magbenta na lang, mag-post ka na lang sa timeline mo, sa newsfeed mo. Good luck sa'yo kung makabenta ka. Diba? Baka burautin ka pa ng mga tropa mo na mga makakita kung may followers ka, kung may makakita. Okay? So sa TikTok ads naman, later na lang natin bigyan ng deeper explanation. Kasi basically, pag natutunan may FB ads, mamaniin mo lang naman yung TikTok ads. Okay? So advertising. And finally, number 3, ito po. Kung advanced na to, sa advanced part na po ito, aralin mo po yung mga automation, omnichannel platforms and automation apps. Ano yon? Day number 1, aralin mo po ang Botcake. Ito ang unahin na. Sunod-sunod po ito, dapat tawag yung lakbaw-taw. Para sa ng Botcake, para po ito sa automated replies. Yan, and follow-ups, yung Botcake. Okay, number 2, isunod mo po ang Pancake. Okay, ano yung Pancake? Para sa yung Pancake? Ito po yung omni-channel access sa lahat in all of your stores and pages. Whether it's Facebook, whether it's Shopee, whether it's IG, whether it's Google Blogs, lahat ng ginagawa mo sa internet na nagbebenta ka, na may website ka, IG, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Shopee, Lazada, lahat po yon interconnected sa isang inbox or sa isang platform, yun po yung Pancake. Okay. And then doon sa Pancake na yon, masasagot mo yung lahat ng inquiry sa'yo nang hindi ka na magpapalit-palit ng window, magpapalit-palit ng page, maglalagin sa iba't ibang browser. Ito po yung sample ng Pancake, ayan. So lahat ng page mo, pwede mo i-connect dyan, dito sila magre-reply. Kung ayaw mo naman, dito ka magre-reply sa page mo sa Facebook, okay? Ako po kasi na-connect. Although itong page ko na to sa Pancake, itong store ko na to sa Pancake, connected po kasi siya sa store ko dito sa Facebook page. So, lahat ng nagre-reply dito, lahat ng sinasagot, pwede rin siyang sagutin dito. Ang maganda kasi dito, pwede kang mag-assign ng isang tao or ng virtual assistant mo later. Pag marami na nag-i-inquire sa'yo, let's say 100, 200, 300 per day na yung nag-i-inquire sa'yo, hindi mo na kayang replyan, pwede ka mag-hire ng isang tao sa Davao, sa Mindanao, sa Mars, diba? Para sila magre-reply at sasagot, okay? Yun po yun. Sa Pancake. Kaya pag alam mo na yung Pancake, isunod mo na po yung Webcake. Okay? Webcake. Ano naman yung Webcake? Ito po yung landing pages na instead of Facebook page yung gagamitin mo, parang google.com, facebook.com, lazada.com, yun na po yung gagamitin mo link. Hindi na sila sa Facebook bibili. Lalabas na sila ng Facebook or ng TikTok. Doon na po bibili yung mga customers mo o yung mga buyers mo sa landing page na ginawa mo.
I'll give you an example of the landing page that I did. Okay, ito po yung pag tinype mo siya, okay, dito tayo. Pag tinype mo siya yung Zentab, ito po yung ginawa ko, Zentab Sleep.store. Okay, sa mobile po, makikita mo yan sa cellphone, ito po yung ginawa ko. Dito sila pwedeng bumili. Kaya pag nakita nila, dire-diretso lang sila dyan. Tapos pag nag-click sila ng isang item, at order sila, ayan, lalabas na po dito yung fill up form nila. Sila na mismo yung automatic mag-check out. Kasi sa Facebook page, tatanungin mo sa customer mo, ano po yung name mo, address mo, landmark mo, cellphone mo, province mo, tsaka ilan po yung battle na order mo. Dito, parang sila na talaga yung mamimili, automated, hindi pa sa automated, instant checkout na po ito ng buyer mo. Okay? Ito po yon sa webcake siya. Okay, then, after ng webcake, meron ka pa bang aaralin? Madami pa po yan. Madami ka pa aaralin, hindi pa yan. SEO, Search Engine Optimization, Advertising, Advanced, sorry, close ko lang at maingay. Advertising Advance, Pixel, marami pa yon. Sobrang dami mo pang aralin dito para ma-maximize mo sales mo. Pero anong point ko? Hindi ko na ituturo kasi dito pa lang po sa tatlo na to, pwede ka na humita ng milyon. Okay? Dito pa lang sa part na to, pwede ka nang humita ng milyon. Kaya ito yung sunod-sunod mong aralin. Okay, ulitin ko, isa-isahin natin. Number 1 is, kailangan matuto ka sa basic and working knowledge sa photo and video editing. Number 2 sa basic advertising ang ituloy mo. Pag marunong ka na sa basic photo and video editing, ituloy na natin sa advertising. At kapag marunong ka na sa basic advertising, ituturo na natin sa iyo yung omnichannel platforms. Alam mo, ng tatlo na to, matitino yung buhay natin. Gaganda, haya-haya ang buhay mo kapatid. Liligaya tayo pareho. Magiging maximize yung oras natin pag ito'y natutunan mo. Okay? So yan lang muna. Watch out mo yung next video ko kasi ito didiscuss ko sa next video naman yung complan ng company natin. Kasi before ka kumita ng malaki, mas maganda na alam mo muna kung paano ka bibira, kung paano mo titirahin, kung paano mo imamarket yung isang bagay. Kasi first and foremost, alam mo kung magkano yung kikitain mo. Kaya bago ka mag-invest, bago ka lumarga, dapat alam mo muna, ay magkano ba kita ko pag ganito ginawa ko. So ang pag-uusapan natin sa next video is regarding sa intensive compensation or marketing plan ni Chantal. Okay? Watch out po yung next video ko. Okay, salamat!